Hello mga Mima! So ano pong ganap sa family ninyo kapag weekends? Kami ganito. Kahit araw ng Sabado, Linggo, walang pasok, maaga pa rin sila gumigising dahil gusto nila mapanood yung kanilang favorite na cartoon movie. Dahil nga po wala silang gadget at tinanggal ko rin yung wifi doon sa TV, kaya naman tuwing araw ng Sabado lamang sila nakakapanood at hindi nila iyan pinapalampas. At habang busy sila manood, ako rin ay busy sa kung ano man yung maisipan kong gawin. So una nga po ay konting exercise muna para naman ganahan tayo at matanggal ang ating antok. At dahil nga 7 AM pa lang, so wala pa silang gana kumain, kaya naman cabbage soup lang ang ibinigay ko sa kanila dahil sabi ni ate ayaw niya raw kumain, kaya ang ginawa ko ay sinubuan ko na lang sila. Ganyan sila kapag sinasabi nilang ayaw kumain, ganyan po ang ginagawa ko, sinusubuan ko sila dahil alam ko mga nagpapa-baby lang. Kunyari lang sila ayaw kumain, pero kapag kumain, pero pag sinubuan ko naman ay kakain din. At pagkatapos nagyaya si Papa, dalhin sila sa playground, kaya ayan, pagkatapos nilang manood ng TV, konting laro muna habang hinihintay si Papa at ayan nga ay paalis na sila. At nung nakaalis na sila, ay saka ako nag-prepare ng pancake para pagbalik nila ay meron silang kakainin dahil alam ko gugutumin sila galing sa palaruan. At habang nagluluto ng pancake ay hinihahanda ko na rin yung gulay na lulutuin ko para sa pananghalian. At dahil nga po kami ay pupunta ng Bali, Indonesia sa susunod na linggo, ayan ay hindi na kami namimili. So kung ano na lamang ang laman ng ref, yun na lamang ang aking pilit ipinauubos at ginagawan ng paraan. So ito po, nag-separate ako ng cucumber para kay baby, para kanyang sipsipin. So ganyan nga po, yung mga alam kong prutas at gulay na pwede sa kanya ay ipinasisip-sip ko kay baby para maging familiar siya sa lasa bago siya mag-solid food. At ito nga, nagisa ko ng sibuyas at yung natira naming adobong manok kagabi, hinimay ko at ayan nilagyan ko ng bacon, optional. So magluluto po ako ng chapchay, Chinese style. So kung wala po kayong leftover meat, bacon ay kahit anong available na lang na karne ang gamitin nyo, at saka kahit anong mushroom lang rin po yung available, pero wag nyong skip yung mushroom kasi naman iyan yung magbibigay ng pinakalasa sa ating chapchay na gagawin. So suggest ko po sa inyo, ang gamitin yung gulay ay pechay, carrot at mushroom. Ayang tatlo na po yan ang gagamitin ninyo. Sobrang sarap na kombinasyon ang tatlo na yan, at pagkatapos nung maigisa ko na ay naglagay ako ng maraming tubig. So siguro mga 500 ml, at pagkatapos niyan ay tatakpan lang natin at pakukuluin hanggang sa maluto yung mga gulay. So para po sa panimpla, naglagay lang ako ng chicken powder, soy sauce o kaya naman ay oyster sauce, konting sugar at saka paminta. At pagkatapos, nung maluto na yung gulay, nag-add din pala ako ng Chinese cabbage. So, optional lang po iyan. Gaya nga nasabi ko, pinapaubos ko na lang yung laman ng ref namin. At pagkatapos, naglagay ako ng potato starch, pampalapot. Hahaluin lang natin hanggang sa maluto siya. At ayan na nga po ang itsura niya. So, hindi po matamis yung pancake, kaya idinip nila yung pancake doon sa chapchay at masarap daw. At pagkatapos nga, dumiretso kami sa skate park para maglaro sila ng skateboard. Dahil itong mga anak ko ay hindi kumpleto ang araw kapag hindi nakakapaglaro ng skateboard. At ngayong araw nga ay natuwa ako dahil nagle-level up yung galing nila sa paglalaro ng skateboard, lalo na itong si ate. Hindi po siya seryoso kung titingnan ko, kumbaga para lang siyang naglalaro, pero nagugulat ako kasi nga nakakasabay siya. Kahit na more on laro yung ginagawa niya. So magi-skate lang po siya mga 5 minutes tapos titigil siya, makikipaglaro sa ibang tao. Tapos maglalaro lang ulit kung kailan niya gusto. At pagkatapos nga nila maglaro ng skateboard, siguro mga 2 oras, ayan, pumunta kami sa pizza resto para kumain syempre ng pizza. At nagulat kami sa resto na ito dahil nga kahit na weekends ay walang masyadong tao, dahil usually kapag ganitong weekends ay marami pong tao. So ayan, ganyan kabait ang mga anak ko. Pagpapasok kami sa isang restaurant, naghahanap ka agad sila ng upuan, so hindi ka mapapagod magsaway sa kanila. At hindi ako yung tipo ng nanay na hahabulin sila.
Dahil alam ko ang bata kapag hinahabol lalong nagpapahabol. So sila tamang tingin lang ako. So ayan nga, ayan ang mga choices dito sa Pizza Inn. So itong anak ko, kumuha kaagad ng orange dahil paborito niya yan. At ayan, marami silang iba't ibang klase ng salad na pagpipilian. At meron silang iba't ibang klase ng matatamis at saka soup, pasta, at syempre yung kanilang pizza. Siguro kaya walang masyadong pumunta dahil nagtaas na naman sila ng presyo. So, ayan po si Baby Fujiko, gustong-gusto niya na yung orange. Alam niya na yung orange, kaya naman, ayan, kakain na rin siya habang kumakain kami. So, ito po yung maganda kapag maaga mong natitrain kumain mag-isa ang bata. Kagaya ng sa amin, madalas kaming kumain sa labas kapag lumalabas kaming buong pamilya. So, ayan, nasasabayan ko sila ng kain. Kumbaga, hindi sila katulad nung ibang bata na nagpapasubo. Kaya minsan, pagkakain kami, maraming bata. So, yung ibang parents, tinitingnan yung mga anak ko, natutuwa, tinuturo nila na parang sabi, tingnan mo yung mga yun, kumakain mag-isa. So, parang nakaka-proud po at nakakatuwa yung mga bata. Kahit saan po kami mapunta, maraming natutuwa, lalo na kay Aya dahil napakagaling kumain mag-isa. At bilang nanay na meron pang isang baby ay hindi ganon ka-busy. At yun nga, nasasabayan ko sila ng kain. At ito pa mga mima, i-share ko sa inyo itong aking baby carrier. Hindi lang siya carrier, so nagagamit ko rin po siya pang cover kapag gusto ni baby dumede. Kaya naman